Marcos. Tunay ba siyang Marcos? Kapag narinig mo ang pangalang Senator Amy Marcos, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Tanyag na pamilya, tanyag na Marcos, makapangyarihan sa politika at kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka, kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Pero ang tanong, totoo ba ang mga kumakalat na chismis sa social media? Ampun daw si Senator Amy Marcos? Well, balikan muna natin ang chismis ng kasaysayan. Kung sino ba talaga si Senator Amy Marcos, kung ano ba talaga ang kanyang pinagmulan. Maria Imelda Josepa Remedios Romualdez Marcos Manotoc, aka Amy Marcos. Pinanganak noong November 12, 1955. Please, paki-take note, pinanganak noong November 12, 1955. Si Senator Amy Marcos ay panganay na anak na babae, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Romualdez. Ang kanyang mga kapatid, si Pangulong Bongbong Marcos, Irene Marcos at isa pang Amy Marcos adopted. Isang dating tanyag na first family sa kapanahunan ng kanyang ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Well, napapatanong ka, sila lang ba talaga ang magkakapatid na mga Marcos? Ito na nga, meron din silang ibang mga kapatid o ang tinatawag na mga half-siblings sa labas na hindi ganong kakilala ng mga Pilipino. Dahil ang kanilang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay may kinakasama bago ikasal sa Miss Imelda Romualdez Marcos. Ito ay si Miss Carmen Ortega, isang angkan ng mga Ortega sa La Union. At nagkaroon ng 3 anak, dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang dating niyang common law wife na si Miss Carmen Ortega. Pero puntuhin na natin bakit maraming mga Pilipino ang nagchichismisan ngayon na ampun daw si Senator Amy Marcos kung ang ama at ina niya at ama at ina ni Pangulong Bongbong Marcos ay iisa lang. Rewind muna tayo. Well, marahil napaisip ka na. Simulan na natin. Sino ba si Arsenio Lacson ang di umano'y sinasabi na tunay na ama ni Senator Amy Marcos? Si Arsenio Lacson ay naging mayor ng Manila noong 1953. Noong kapanahunan na iyon, Miss Imelda Romualdez ay isang beauty queen at lumaban sa isang contest sa Manila, ngunit siya ay natalo. Noong March 2, 1953, nakikita siya kay dating Mayor Manila Arsenio Lacson upang ipakausap ang kanyang pagkatalo sa contest. Kinabukasan, March 3, 1953 din, ay hindi man naibigay kay Miss Romualdez ang kanyang titulo pero binigyan siya ng isang titulo, Muse of Manila. Dito na simula na maranasan ni Miss Romualdez ang impluwensya ng politika. Paano naman nagkakilala dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., dating First Lady Imelda Romualdez Marcos? Gusto mo malaman kung gaano kabilis? Kung